tagpo ang patay sa sariling selda. Rina Del, ikwento mo. Suspect, nagbigti sa selda. Isang lalaking suspect sa panghahalay sa 4 na taong gulang na batang babae ang nagtagpo ang patay na nakabigti gamit ang sariling sinturon. Ang suspect na si Alan de la Cruz, 32 taong gulang, residente ng Oroquieta City, Zamboanga del Norte, kilalang drug addict sa nasabing lugar. Nauna rito, isinumbong ng biktima ang ginawa sa kanya ni de la Cruz. Di umano, inaya ng suspect ang bata na maglaro kapalit ng tsokolate. Naganap ang insidente sa bayan ng Rizal sa naturang lalawigan. Agad na inaresto si de la Cruz at ikinulong sa istasyon ng pulisya. Ngunit na nagsagawa ng inspeksyon ang nakatalagang prison guard, nakita itong patay na. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente para malaman kung may naganap na foul play. Mag-utol, nasunog, patay na natagpuan ang biktimang sina Karen Samiel, 6 na taong gulang, at nasawi naman habang ginagamot sa Doña Marta Memorial Hospital si Syra, 4 na taong gulang, sanhi ng mga tinamong paso at sunog sa katawan. Ayon sa police report, bandang alas 8:35 ng gabi, di umano mahimbing natutulog ang magkapatid na sina Karen Samiel nang bigla na lang kumalat ang apoy, kaya nakulong ang dalawa. Laking gulat ni Elenita Samiel na ina ng mga bata nang mabalitaan nitong nasunog ang kanilang bahay. Samantalang saglit lamang nitong iniwan ang kanyang mga anak upang may bilhin sa kabilang barangay. Mabilis namang naapula ang apoy ng mga residente, pati na rin ang mga rumesponding bumbero, kaya nakuha agad ang dalawa, ngunit hindi na rin naagapan ang mga ito. Kasalukuyan nagsasagawa pa rin ng masusing investigasyon ang pulisya upang mabatid ang tunay na sanhi ng sunog. Para sa police report, Rina Del Santos, nag-uulat. At para sa live traffic update live mula sa Monumento Circle, si Teddy De Andres. Teddy! Shell, andito tayo ngayon sa Monumento Circle at makikita sa southbound lane patungong Muñoz ay mild lamang ang daloy ng sasakyan. Ngunit sa northbound lane naman patungong Valenzuela City, makikita ang mabagal na daloy ng trapiko, lalo na sa mga sasakyang patungong Sangandaan, lungsod ng Caloocan. Kaya Rachel, para sa ating mga listeners, kung kayo ay pupunta ng Sangandaan, makabubuti kung hahanap kayo ng alternatibong ruta dahil tiyak na mapapaharap kayo sa matinding traffic. Rachel? Teddy, bakit nga ba mabagal ang daloy ng sasakyan sa area na yan ng Caloocan? Alam mo Rachel, marahil dahil ito sa mga vendor na nagkalat sa lansangan ng monumento. Kasabay nito, rush hour din, kaya sabay-sabay ang dating ng mga sasakyan. Lalo na ang malalaking sasakyan tulad ng mga bus. Maraming salamat, Teddy. Para sa traffic update, Teddy De Andres, nag-uulat. At yan nga partner yung ating traffic update. Kaya sa ating mga motorista, ingat-ingat lang po. Medyo traffic nga po dyan sa bandang Caloocan. Okay. At sa ating pagbabalik, mas marami pang may init at umaarangkadang balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Aling Lenny's Kitchen, forshare.com, Audacity, recording at its finest, at ng himpilang ito. Radyo Makamasa! DZIP, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZIB 535 Radyo Makamasa. Numero 1 sa masa. Numero 1 sa masa. Numero 1 sa masa. DZIB Radyo Makamasa. DZIP, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZIB 535 Radyo Makamasa. Numero 1 sa masa. Numero 1 sa masa. Numero 1 sa masa. Maring Rachel and Paring Amor para sa Arangkada Balita. At ngayon nagbabalik tayo dito sa Arangkada Balita. At ngayon naman, para sa kakaibang balita, sleeping pills, gamot na para sa nakoma. Grazel Daet, ikwento mo. Sleeping pills, pampagising na daw sa na-comatose patients.
Ito di umano ay nangyari sa itatago natin sa pangalang Miss X na nakomatose sa loob ng maraming taon. Nakarating ang balitang ito kay Dr. Walinel, isang old-fashioned family doctor sa Spring, South Africa. Kaagad nitong tiningnan ng pasyente. Nadiskubre ni Dr. Nel na ang isang sedative na kung tawagin ay Zolpidem at kilala sa brand name na Ambien. Ang gamot na ito ay sleeping pills na nakakagising ng mga pasyente na nakoma. Makalipas ang 15 minuto, ang pasyente na binigyan ng sleeping pills ay bahagyang umiti. Makalipas ang 12 minuto, gumalaw ang mga kamay nito at tumawa sa harap ng magulang nito. 10 minuto pa ang lumipas at tumayo ito sa kanyang wheelchair at nag-inat ng nakataas ang 2 kamay, sabay palakpak sa kagalakan. Ngunit pagkalipas ng 1 oras, ay bigla na lamang nalagutan ng hininga ang taong ito, na siya namang ipinagtataka na nasabing doktor. Ito po si Gazelle Diet sa Balitang Kakaiba. Ay nako partner, isang kakaibang balita nga yung binalita sa atin ni Gazelle Diet. Imagine isang sleeping pills, gamot na para sa mga nakoma. Oo nga mukhang okay yung partner no? Pero namatay Oo, matapos ang ilang minuto, nakatayo, nakadilat ang mata, nakapalakpak pa nga sa sobrang kagalakan na siya ay akala niya siguro nabuhay na siyang muli mula sa pagkakakoma, pero ang nakakatawa lang ay mula 1 oras, makalipas sa 1 oras. Pero at least partner naka 1 oras naman siya uli sa kanyang buhay bago siya nalagutan ng hininga. Tama. Okay, maiba naman tayo. Para sa ating showbiz glitz, Venus Ra, isang major na kapamilya na. At alamin ang pinakabagong gaganap bilang Machete. Daniel Liu, ikwento mo. Para sa showbiz glitz, Venus Ra, kapamilya na. It's final. Nasa Kapamilya Network na ang Bilibining Pilipinas Charities Incorporated at ang 2010 Miss Universe runner-up na si Maria Venus Ra. Kahapon ay tuluyang pumirma na ng 5 taong kontrata ang Binibining Pilipinas Charity Incorporated sa ABS-CBN para sa pagpapalabas ng beauty pageant habang formal namang winelcome at pinakilala sa entertainment press ang bagong kapamilyang si Major Venus Ra. Matatandaan na ang Binibining Pilipinas ay iniere sa GMA Network at ngayon, kumpirmadong kapamilya na. Una nang nag-guest si Venus sa ABS-CBN Christmas Special at sa Showtime at mukhang super excited ang Bicolanang beauty queen sa pagiging kapamilya niya na ngayon. Sa darating na September, exclusive nating mapapanood muli sa ABS-CBN ang Miss Universe 2011 kung saan gaganapin sa bansang Brazil. Samantala, Alger Abrenica, excited na sa pagganap bilang Machete sa telebisyon na kung saan i-air na sa January 24 sa GMA Telebabad. Matatandaan na ang orihinal na gumanap bilang Machete ay si Cesar Montano. Ayon kay Alger, hindi naging madali ang paghahanda sa nasabing role. Dagdag pa niya, humingi pa siya ng payo mula kay Cesar Montano upang mas mabigyang hustisya ang pagganap bilang Machete. Makakasama niya dito sina Bella Padilla, Raisa Senon at ilang mga kapuso stars. Isa na naman itong kaabangan ng mga masugid na manonood ng GMA7. At yan muna ang latest sa Showbiz Glitz updates. Ako po si Daniel Liu, nagbabalita. Isa yung major na balita. At sa ating pagbabalik, sports news naman, magbabalik ang Arangkada Balita. Maring Rachel and Paring Amor para sa Arangkada Balita. Radyo Makamasa. DZIP, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZIB 535 Radyo Makamasa. Numero 1 sa masa. Numero 1 sa masa. Numero 1 sa masa. DZIB Radyo Makamasa. DZIP, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZIB 535
Radyo Makamasa. Numero 1 sa masa. Numero 1 sa masa. Numero 1 sa masa. Sa pagbabalik ng Arangkada Balita. At ngayon para sa ating sports news, balitang UAAP, Tiongson may sama ng loob sa UE community. At para naman sa mga NBA fanatics, Miami Heat natunaw sa Denver Nuggets. Rafael Lakutan, ikwento mo.